Hello po, good evening po sa lahat. Dr. Mata po. So, marami po kasi nagme-message about sa response natin kay Dr. Ron. Marami po siyang mga nasabi and it's really good to discuss. So, it doesn't mean na wala itong personal issues po dito. And I think, actually, Dr. Ron, sa kanyang mga issues na nilabas, and tsaka sinabi niya, hindi lang naman siya ang nagtatanong noon. Sabi niya, maraming nagtatanong noon. Yung mga tinatanong niya, maraming din yun ang mga tanong. So, I agree. Yes po. So, I'll try to answer, but not perfectly answer, but I'll just try in my own personal way of explaining ano yung answer ko, and not to Dr. Ron only, but to the many who are asking the same questions. So to Dr. Ron, wala pong personal ito, and I thank you for your questions. So wala pong attack sa akin or against you, and I hope you also will just accept my answers. Just no personal issues po. Just to help. Okay. Mahina yung boses ko. I'll try to add on audio. Hello po, hello sa lahat. Nag-charge kasi sana hindi tayo malobat. I hope not. Okay, so ito po yung kay Dr. Ron. I know marami kayong napanood na about kay Dr. Ron. So try natin sagutin. Ito yung mga first questions niya. Ano yung mga gusto kong sabihin? So I hope this resonates with a lot of people. Gusto nyo ba matapos itong dinadanas natin ngayon? Gusto nyo ba bumaba na yung Gusto nyo ba bumaba na yung cases ng coronavirus sa Pilipinas? Ito ang solusyon. Stop testing. Okay? So mga doktor na hindi nag-aagal sa akin, ito mga tanong ko sa inyo, mga medical doctors, mga physical therapists, mga nurses na hindi nag-aagal sa akin, ito tanong ko sa inyo. Sinulat ko para mas maintindihan nyo. Pag ako ba, ang mga mamayang Pilipino ba nagpa-vaccinate against coronavirus, anong guarantee na hindi na sila magka-coronavirus? Ano ang guarantee ninyo? Meron ba? Okay. Kung wala, you should not be pushing it. Okay? Okay. Second, bakit yung... Okay. So first question muna, yung naka-line up is, ito bang pagbabakuna ay nakaka-guarantee tayo? Thank you sa nag-positive sa aking audio. Makaka-guarantee ba raw tayo na ang bakuna ay maproteksyonan na ang lahat na hindi magka-COVID? So sabi ni Dr. Ron, kung hindi naman maka-guarantee, so why push? Okay, yun ang reasoning ni Dr. Ron. But ako po ay against doon sa sinabi niya or sinasabi ng iba ding mga tao na kung hindi mo man lang pala mag-guarantee, huwag na lang magpapakuna. Because ever since po nagbabakuna na tayo, wala po talaga tayong ginagaranting bakuna na 100% hindi na kayo magkakasakit niya. Like for example, chickenpox. I never say na 100% hindi ka na po magkaka-chickenpox. So, kaya yun ang reason na bakit i-injectan kita, wala namang 100% na bakuna, pero at least you have that protection. Ngayon, at least kung nagka-chickenpox ka, hindi masyado madami yung lumabas. So, well, di ba? So, it's not an issue of 100%. Kung hindi siya 100%, hindi na lang ituloy. Hindi po, wala pong ganon. Kasi kung yan po ang reasoning na dapat 100% sure na hindi ka talaga magkaka-COVID for the vaccine to be released, then all the vaccines na pinagbigay natin sa ating mga anak, i-cancel na lang lahat. Kasi, kung ganun po, then measles tanggalin na natin, polio tanggalin na natin, DPT tanggalin, tetanus tanggalin, diphtheria tanggalin, pertussis tanggalin, pneumococcal tanggalin, flu tanggalin. Kasi lahat po yan ay hindi 100% guarantee na hindi ka na magkakasakit sa mga sakit na yon. We are giving it so that mas less lang ang chance ka po makakasakit. Ngayon, kung madaming nabigyan, madami pong maging less. So, kung madaming less, magiging less din na sila na carrier. So, ma-prevent po yung widespread pandemic, like measles pandemic,
chickenpox pandemic, etc. Kasi nga, less na lang yung chance na makakukuha ka. So, with regards to the first po ni Dr. Ron, hindi justified yon na dahil hindi sure 100% i-stop natin. And based on research po sa vaccination, although we cannot promise na 100% siya na hindi ka mahahawa, but based on research po, lahat po ng mga vaccines, pwede nyo po niyang research, ay may 100% protection that you will have a severe COVID kung maka-COVID ka man. So that is already worth to be received. Diba? Kunwari, kung hindi ako nabakunahan, baka na-ICU ako kung nagka-COVID ako. Pero dahil nabakunahan ako, hindi ako na-ICU, nasa ward na lang. Well, that's good enough reason for me to accept that. So, ganun po ang sana ang pagkaintindi natin sa bakuna. Hindi po yung dapat 100%, dapat ibigay. Kung hindi 100%, huwag na lang tayo magbigayan ng vaccine. So, kung nagpapabakuna din kayo sa mga anak nyo, ganun din dapat ang mindset nyo. Ba't kayo magpapa-anti-chickenpox? Bakit kayo mag-anti-measles? Dahil sigurado na hindi na tayo magkakasakit niyan? No. Pwede pa rin tayo magkasakit, but chances would be lower, and kung matamaan ka, it will be less severe. So, thank you sa mga nag-agree. Again, no personal attacks to Dr. Ron because he said this is, he's just only echoing a lot of voices. And I agree. Madami po ang ganito ang sinasabi. That's the reason I made this video. Not to attack Dr. Ron, but to answer a lot of questions just like that. Okay, next tayo ha. Hanggang ngayon, namamalimos pa rin, hindi tinamaan ng coronavirus. Bakit? Walang vaccination yon. Bakit hanggang ngayon buhay? Pakisagot yan, pakisagot. Okay, pangatlo, ito. Okay. Yung pangalawang po ni Dr. Ron is yun daw mga pulubi sa kalsada. Bakit hindi sila nagkaka-COVID? No? Bakit hindi sila nagkaka-COVID? So, pakisagot yun. Walang bakuna yun. Bakit sila hindi nagkaka-COVID? Yun ang sagot. Yun ang justification ni Dr. Ron. So, let me go back to chickenpox again, no? Kunyari, uso ang chickenpox sa isang eskwelahan, tapos ikaw ay pumunta ng school, walang absent, tapos hindi ka rin nagmamask kasi hindi naman uso ang mask dati kahit uso ang chickenpox. Tapos natapos yung season ng chickenpox. Natapos, wala na natapos. Pero hindi ka nagka-chickenpox. Does that mean na fake ang chickenpox? Kasi hindi ka nahawa, kasi hindi ka nakamask, tapos hindi ka naman nahawa ng chickenpox. So fake ang chickenpox. Dahil ang reason mo, hindi ka nahawa, so fake. Parang yun lang nang ibig sabihin nun eh. Hindi po ibig sabihin na, mga taong grasa, pulubi, ba't hindi sila nahahawa? So fake lang itong pandemic. Actually, hindi lang naman po yung taong grasa ang pinag-uusapan natin. Marami ding mga hindi nagmamask talaga. Palakad-lakad sa kalye, hanggang ngayon hindi pa rin nahahawa. But it doesn't mean na fake ang COVID. Because hindi lang nagkataon na nagkaharapan sila ng COVID. Like for example, ano ba ang kailangan sa COVID? Social distancing. Sino ba dito ang pag every time ay nakakita ng taong grasa ay gusto nyo talagang yakapin, no? Dahil sobra kayong mapalapit sa mga tao. So niyayakap nyo talaga at hinahalik-halikan nyo sa lips. Diba? Hindi tayo nag-underestimate, pero it's natural to say na ayaw nating lumapit. So perfect na sila doon sa social distancing. Sana ang kuha ng virus pagka kumain ng sabay-sabay madaming tao, no? Sumay-sabay, kumakain, party. Kailan ba kayo nag-imbita ng taong grasa para mag-party sa bahay? So less ang chance again, no? Malaki ang chance sa bar, no? Pagka ay inuman kayo sa bar, alcohol drinks, ganyan, masyadong lasing, pwedeng magkahawahan. Sino dito ang may nakitang taong grasa na kasabay niyo mag-inuman sa isang crowded bar? So, again, marami nang na-achieve ang pulubi regarding social distancing, etc. And
kung gusto mo talagang subukan, siguro dalhin natin sila doon sa ICU ng COVID, paupuin natin sila doon ng walang mask, tinan natin ng isang buwan, kung hindi ba sila mahahawa. I mean, malaking chance talagang matatamaan sila dahil exposed na yon sila. So, it's wrong to just make an example ang pulubi. And how have you already went around the hospitals kung wala talagang pulubing na-admit doon? I mean, when I was young, I always thought na buti pa itong mga sa labas ng mga bata, masisigla, no? Sa putikan, sa mga kanal, naglalaro, hindi nagkakasakit. Kasi exposed sila sa mga dirt. Yun ang mindset ko. And I do believe yan ang mindset ng iba na buti pa itong mga tao sa mga bata sa kalye, hindi nagkakasakit kasi exposed sila. Yes, may point din yun. But when I became a doctor, then I went into the regional hospitals, yung government hospitals. Ay, marami din palang na-admit na mga batang kalye na TB meningitis, severe pneumonia, tinutubo namin. Siyempre, ini-admit yun dahil carry ng government yun, libre sila doon, no? So, madami din, madaming taong kalye na nagiging severe. So, it's still not proven na dahil nasa kalye sila, hindi sila nagkakasakit. Go inside government hospitals and you will see marami ding nagiging severe sa kanila, no? Kasali na din doon dahil sa malnutrition, so wala silang resistensya. And akala nyo lang healthy sila. Yung nakikita kasi natin yung mga nasa kalsada, akala nyo siyempre healthy, pero hindi nyo nakita marami ding taong grasa na na-admit sa hospital. If you want to check, you could of course go into the hospital and see for yourself na nagkakasikit din sila. Ngayon, regarding COVID, of course, hindi naman ako nag-iikot-ikot na merong taong grasa dyan na may COVID. I don't do that. So, but common sense, it's still possible. Okay? Iyon po ang aking answer sa number 2. Wala ba akong idadagdag doon? Yun lang. Okay, next. Yung mga medical doctors, kasi alam ko kung kulang kayo, magkakabaro kayo eh. Hindi lahat, pero marami sa inyo magkakabaro. Are you denying the fact na yung mga kabaro ninyo nagnanakaw sa PhilHealth? Are you denying the fact na yung mga medical doctors ngayon inaabuso ang sistema na lahat na lang ng diagnosis coronavirus para lahat pera-pera? Are you denying that fact na i-COVID na lang natin? I-COVID na lang natin kaysa magbayad pa kayo. Are you denying the fact na nangyayari sa panahon natin yan? Are you denying that fact? Pakisagot mga medical doctors. Okay. Am I denying that fact na merong nag-fake ng result? I'm not denying that fact dahil merong nahuli. Yung minensyon ni Governor Gwen, no? Na malaki yung babayaran sa sinabi na i-COVID na lang daw para ma-cover. Merong ganon. Now, am I saying na ang isang pulis ay binaril niya yung mag-ina? So lahat ng pulis ngayon ay nagbabaril ng mag-ina? Am I saying that? Diba? So sana po kung merong isyong ganon, wag naman sana nating lahatin. Kasi nalilito ang taong bayan, no? Kasi po, ganito yan, Doc Ron. Saan nyo po napulot yung idea na yon na ang mga doktor ay nagkakapera lang sa PhilHealth about COVID? Na pinifake lahat yung mga COVID result para magkaroon ng pera ang mga doctors. Yun yung sinasabi nyo. Have you really went into hospitals and did the investigations, etc.? Well, ako po hindi ako nakikinig sa hindi nag-investigate. I would listen to kanino po? Sa mayors or sa governors. Bakit? Because the mayors and governors ay sila po ang directly affected ng COVID numbers. Naiinis sila sa tumataas na number ng mga COVID. Ngayon, kung sabihin mong hindi napansin, like for example na lang, sa Manila, tumaas.
Ibig mo bang sabihin yung taas ng number sa Manila, hindi napansin ni Mayor Isko yon? Si Dr. Ron lang ang nakapansin na pinipeke ng mga doctors yon? So, pero si Mayor Isko, hindi niya napansin yon? So, masyadong underground yung pangangwarta ng mga doktor na tumataas yung number. Of course, ang mga mayors at saka mga governor, sinicheck nila yan. Kung totoo talagang may nagpepeke na ganun kadaming na doktor, ha? Yung dami kasi ang sinasabi natin. Kung may nangyayari, possible. Katulad lang sa pulis, possible na may naipamatay ng inosente, pwede yun. But lahat ng pulis, yung lahat ng patayan dyan, pulis ang may gawa. Ibig ko sabihin, kung may issue mang ganun, hindi po lahat yan nangyayari sa buong Pilipinas. Yung sabihin mong dumaas yung number sa Manila, huwag mo sabihin lahat ng pagtaas niyan, pineke ng mga doktor na nagkapera, so hindi napansin ni Mayor Isko. Yeah. So, huwag mo naman din sabihin, kung sabo kasi mga mayor, magkakapera sila dyan. Kung gano'n, isabihin nyo na gano'n ang ginagawa ng mga mayor.